Hi guys! Today is January 2, 2024. So, Happy New Year! New Year na nga, and sakto wala akong pasok ngayon, pero pumasok ako ng ng December 31, and January 1st, ayun. Pero dito naman ako sa bahay ng gabi. So, nandito ako with my family during the salubong ng New Year. But anyway, today, wala akong pasok. It's my rest day. So, I decided na in this video, sasagutin natin yung mga questions nyo and comments nyo on my previous vlogs. Kakaligo ko lang, as you can see. Ayan. So, marami akong chores na tatapusin ngayon. So, tatapusin ko muna lahat ng housework ko. And then, I will also do a little bit of admin work for my YouTube channel. Kasi medyo napapabayaan ko siya. One of my goals this year is to be more consistent with posting, to have a more efficient way para mag-shoot and mag-edit ng videos. Kasi ako lang naman mag-isa lahat gumagawa niyan. Ayan. Tapos, ayan, so para mas maging, consistent lang tong channel na to kasi medyo kalat-kalat yung videos ko ayan. So, tatapusin ko lang muna lahat yon, and then I will get to answering yung comments nyo from my previous vlogs kasi napansin ko na a lot of the comments are medyo similar siya. So, a lot of us are in the same situations, ganon. So, na-replyan ko naman, I would say about 90% ng comments. Pero baka hindi nyo nababasa yun kasi yung iba medyo paulit-ulit. That's okay. Pero ayun nga, compile ko na lang sila dito sa isang video. Baka mas mapanood nyo and mas maintindihan nyo and mas ma-explain ko rin na maayos kung ano yung sagot ko dun sa mga tanong nyo. Kanina pinag-iisipan ko if I will do a video about our first holiday here in the US. Like yung Christmas and the New Year. Kasi syempre, ayun nga, nagdaan na siya. Pero, I have a lot of thoughts and feelings about the holidays, about our first holidays dito sa US. Kaya, siguro next vlog ko na lang na yun gagawin. Pero for now, ayun, sagutin ko na lang muna yung questions nyo. So, ito na nga, sasagutin na natin ang questions and comments nyo on my previous videos. I have my iPad here, so tumitingin-tingin ako sa babang ganon, but I screenshot all the questions, or not all, but most of the comments and questions na sasagutin natin today. Okay, so first question, this is under my SLEC Medical Experience vlog. So, marami nagtatanong sa previous vlogs ko regarding sa status ng husband ko na under sputum. So, onting background lang, he is my dependent. Ako yung principal applicant. So, na-under sputum siya as my dependent. So, ang daming nagko-comment at nagtatanong na about his interview schedule, kung paano yung ginawa namin. Ako ba yung nag-cancel or si embassy na yung nag-cancel, ganon. So, one of the questions is, kayo po ba nag-cancel ng interview ng husband mo dahil nag-sputum siya or automatic na po ang US Embassy mismo ang mag-cancel ng interview? And then, ayun, nag-sputum din daw kasi yung mom niya. So, for our situation, since ako nga yung principal applicant and that my husband is my dependent, hindi namin kinancel yung interview schedule. Kasi yung interview schedule niya is my interview schedule. Alam mo yun, parang naka-under siya sa akin. So, ako, nag-continue lang ako with my interview. And then, nung nakuha na namin yung results niya, na negative nga siya for sputum, tumawag na lang kami sa US Embassy para mabigyan siya or makapag-reschedule kami ng schedule for him. I-link ko yung video somewhere here. Pero gumawa na ako ng detailed vlog. Okay, next question. Hi ma'am, pwede po malaman ilang years yung process nyo po? Same visa category po tayo. Hope you can also vlog yung timeline nyo. Big help sa mga kagaya natin na na visa category since puro medical related po ang masasearch sa YouTube. Lucky to find your YouTube po. Ayan. Marami ring ibang comments with regards to or questions with regards to my visa category. So, my visa is EW3, which is under EB3. So, sa mga nurses siya, ganon. And then, I know mahirap nga maghanap ng
mahirap maghanap ng vlogs with regards EW3. I think hindi siya ganun kasikat as EB3. Pero basically, yung sa akin, mas matagal siyang process kaysa sa mga EB3. Kasi yung EB3, I think mga 1 year, 2 years lang okay na yung processing nila. Yung sa akin, inabot ako ng 5 years. Actually, yung before pandemic, naka 2 years na ako nung processing ng buong visa application ko. And then by 2020, January 2020, meron na kaming email na wait na lang for interview schedule. And then nag-pandemic nga. So 2 years lang technically from start until yung waiting ng interview period namin. Pero since nag-pandemic, ayun, 3 years kaming naghintay for the interview alone. So inabot kami ng 5 years. I will try to compile ulit. I-check ko ulit yung mga emails ko if I still have them. Kasi mostly sa email ko siya inaasikaso para magkagawa ako ng timeline. Kasi medyo, I think I have a few comments and requests na with regards to my timeline. Ayan, try natin ha. Kasi 5 years eh. So medyo matagal. I will try my best to compile all my, yung kung kailan ako nag-start mag-process, yung sa US DOLE, yung mga ganon, labor certification and everything. I'll try. Pero medyo matrabaho siya for now. Hi ma'am, is it okay to open the pouch from LBC where our passport visa is? So pag kinuha mo yung visa packet mo, naka, 'di ba yung yellow parang folder yon, ganon, yellow envelope, and then naka-plastic siya. And then sa labas nun makikita mo yung passport mo with your visa. So ang pagkakaintindi ko ha, you can open the plastic. You can open the plastic as long as yung yellow packet mismo, hindi mo siya masisira. Or yung, meron kasing papel doon na nakalabas sa yellow packet pero naka-stapler siya dun sa contents na nasa loob ng yellow packet. Ayun. Hindi mo pwedeng mapunit yon or ma-open yung yellow packet. But the plastic itself is okay. Pero just to be on the safe side, ayun, karamihan ng nakikita kong vlogs and karamihan na rin na ginagawa ng mga tao, is to cut lang a small hole dun sa plastic sa side nung sa may passport. Ayun, para nga lang makuha yung passport and then ini-scotch tape na lang ulit para, you know, sealed pa rin siya. Just to be on the safe side na hindi mo mahihila yung yellow packet and yung paper na naka-staple dun kasi, you know, baka ma-invalidate yung yellow packet mo. Hi po, 221G lang po ba si hubby or tinanggal niyo po siya sa dependents? Ayun nga, hindi ko siya tinanggal under my dependents kasi initially, ang sabi sa amin is matatag siya as no-show after my interview as the principal applicant. So, hinintay namin yon na matag siya as no-show sa CGI portal ko, pero hindi nangyari. So, iniwan ko lang siya doon. Hindi ko siya ginalaw doon sa CGI portal ko up until the time na nakuha na namin yung results niya for the interview. Ayan. Next question. Ma'am, paano po pag tourist overstayed iba bansa, paano makakuha police clearance? Tapos nag-comment siya ulit, paano po pag tourist ang pasok, tapos overstayed na makakakuha pa ba? So this is, I think, tinatanong niya is yung makakuha ng police clearance if you are staying in another country. Kasi di ba kailangan siya, pag nagstay ka or tumira ka na sa ibang bansa for more than 6 months, especially if you worked in that country, kailangan mong magpasa ng police clearance sa embassy, sa US Embassy during your interview. So, yun yung tanong niya. Dito medyo hindi ako sure sa isasagot sa inyo kasi sa pagkakaintindi ko is tourist. Sabi niya tourist yung pasok and then nag-overstay. So, nag-TNT po kayo sa pagkakaintindi ko. Ayun. I'm not sure. Kasi pag sa mga ganitong legal matters or sa mga ganitong processes, I would highly encourage na dumaan tayo sa legal way or legal process para makapag-work and maka-live sa ibang bansa kasi ang laki ng tinataya mo. Buong buhay mo yung tinataya mo para mag-TNT sa ibang bansa. So, I'm not judging. We all have our own reasons kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin. Pero, ayun, if you guys have any comments or baka makatulong kayo kay sir, kung paano pwede niyang gawin if nag-overstayed na nga siya and need niya nang kumuha ng police clearance. Comment down below, tulungan natin si sir kung paano pwede niyang gawin. Ayan. Okay, next question. Hi po, ask ko lang po if kasama pa ba ang mga minor kids, 13 and 11 sa PIDOS. And then, may nakita rin akong question na nagtanong kung kasama pa ba yung minor kids sa interview naman. So,
PDOS and interview, 14 years below, hindi na siya isasama. But you need to bring their documents, syempre. Especially sa PDOS, don't forget na kailangan nyo ring i-register yung minor separately from yours. So, kung wari ako, nung pumunta kami dito, isang adult, and then I have 2 kids. So, 3 registration sa PDOS yung dala ko. Ayan. So, don't forget lang na dalhin yung papers, syempre, ng minors. Okay, next question. Which state po kayo and do you have family there to assist and help you? I see kasi na you have your 2 kids. So, curious who will look after them pag nasa work po kayo. Thank you. Ayan. Banggit ko na, I think, sa mga vlogs ko and nasagot ko na rin sa ibang comments. But we are in California. So, yung area namin, yung county namin is more on the Los Angeles side, hindi sa San Francisco. Ayun. And then, do you have your family there to assist? Yes, I have my parents here. Tapos marami rin kaming relatives na nandito. So, I think nakwento ko na dun sa mga previous, mga first week, first day vlog namin dito sa US. Yung dami ng tulong na na-receive namin from our family members and all our relatives. And then, ayun nga, I see that you have your 2 kids. So, bago dumating yung husband ko dito, me, my mom, and my dad, nagsasalitan kami ng rotation namin sa work kasi they are still working then. So, yung etong bahay namin, and then yung bahay ng parents ko, and then yung work area namin, magkakalapit lang siya, walking distance lang. So, actually yung bahay namin yung pinakamalayo, around 15 minutes walk going sa bahay ng parents ko and sa work area namin, ayun. But, ginagawa na lang namin na, ayun, salitan kami na pag yung time na nandito yung kids sa bahay, merong isa sa amin na makakasama. So, in the morning, at night, ako yung nagpapatulog from dinner time up until bedtime, until morning. Ayun, ako nag-aasikaso until makapasok ng school ng mga bata. And then, once na nasa school na yung mga bata, papasok na ako ng work. Tapos, ayun, but I make sure na prepared na lahat ng dinner nila. Nakapagluto na ako ng dinner. Meron na silang merienda pag uwi, ganun. Tapos, pag uwi nila ng afternoon, it's either my mom or my dad yung susundo sa kanila sa school. So, malapit lang din. 5 minutes walk lang from our house yung school. Ayun, so sila, isa sa kanila yung susundo pag nasa work ako. And then, they will stay with the kids until I go home at night. So, a few hours lang naman yun. Mostly 5 to 6 hours, ganun. Tapos, at night, ako na yung mag-aasikaso. And then, pagdating naman nila dito sa bahay, ayun nga, meron ng food, ihihit na lang nila. So, ganun yung sistema namin. So, tulungan lang talaga. But now that I have my husband here, ayun, salitan pa rin kami ng schedule, especially since yung ganitong winter break, yung mga panahon na walang pasok yung mga bata, that they are at home 24/7. Ayan. Medyo mahirap yung salitan na schedule, but kakayanin. Okay, next question. Hi, asking lang po if wala pong COVID vaccine ever since. Does St. Luke's provide po ba doon during the medical? Thanks po. Hope you will reply. God bless. So, COVID vaccine. So, kung wala kayong COVID vaccine, I would highly suggest na kumuha na kayo sa LGU nyo kasi isa siya sa requirement bago kayo makapagpa-medical sa St. Luke's. So, if incomplete yung requirements nyo for the medical, hindi kayo makakapag-continue sa medical nyo sa St. Luke's. So, to answer your question, no, hindi nagbibigay si St. Luke's ng COVID vaccine. You have to get it sa LGU nyo before your medical sa St. Luke's. Okay, next question. Need pa ba ipa-photocopy yung mga requirements? This is under sa PDOS. So, no need. So, ipiprint out mo lang yung parang biodata page, something na for confirmation pag nakapag-register ka na, i-print out mo lang yon and then, ayun, dadalhin. No need to photocopy. Hello ma'am, ask ko lang po if type of visa is L2, blanket ng L1, required din yung nung PDOS. Re-register po sana kami sa website, but yung visa type na L1, L2 wala, and we can proceed registering to PDOS. Thank you po sa reply. Ayun. L1, hindi ako masyadong familiar sa L2 and L1 visa, pero nung ginugol ko siya, L1 is a non-immigrant visa. So, correct me if I'm wrong, pero kung non-immigrant visa siya, I don't think kailangan nyo ng PDOS. Kasi PDOS is for the immigrant visa lang. Ayun. So,
That's what I know, pero I'm not sure. So, if anyone knows, ayun, comment down below. Tulungan natin si sir or ma'am. Iba kasi yung pangalan. Ayan, next. May I know your agency? Wala po akong agency, direct hire. So, yung employer ko mismo yung kausap ko. Hindi kami nag-go through sa agency. Hindi po ba kayo na-expirean ng medical po? Kasi si Papa na-expire yung medical niya. Magpapasputum test po rin ba siya ulit? Kasi nag-sputum po kasi siya sa medical niya nung una. Okay, so yung sa amin, hindi na-expire yung medical namin. Kasi ako nga yung principal applicant, nag-go through lang. And then yung sa husband ko na naman naiwan, hindi rin siya na-expirean ng medical. Kasi yung medical validity is 6 months. So, from the day of your interview, 6 months valid yung medical mo. So, yung sa amin, within 2 months naman nakaalis na kami. And then my husband, after 2 months, nakuha niya na yung result niya sa sputum, which is negative. And then the following month, ayun, nakaalis na siya. So, within the validity period pa rin ng medical. Kaya walang na-expire sa amin. So, yung sa'yo, na-expire yung medical ng papa mo. Pag ganun, ang alam ko is, uulitin mo yung buong medical. I mean, uulitin niya yung buong medical, ganun. Tapos, magpapasputum test pa rin po ba siya? Ayun, kasi diba sa medical, i-x-ray nila kayo. So, dun sa x-ray, malalaman if you are for sputum or not. So, yung papa mo, since uulitin niya nga yung buong medical, i-x-ray siya ulit, dun malalaman pa lang kung need niyang mag-undergo ng sputum test ulit. Pero kung naggamutan siya after ma-expire ng medical, baka maging iba yung result nun. I'm not too sure. Pero, ayun nga, kung na-expire lang, and hindi siya naggamutan after nung first medical niya, most probably, nandun pa rin yung, most probably, ayun, kailangan niya mag-sputum ulit. Pero, ayun, si St. Luke's naman yung magsasabi sa inyo. Pero, what I'm sure is, uulitin niya yung buong medical process, and then si St. Luke's na yung magsasabi if he needs to undergo ulit yung buong sputum test, or if clear na yung lungs niya dun sa x-ray. Okay, next question. Required po ba talaga ang immunization record for kids? Wala ako nun, especially sa panganay ko. Yung sa akin din, sa panganay ko, wala rin akong dala. And then yung sa bunso ko, meron akong dala na yung galing lang sa health center dun sa village namin sa Philippines. Pero okay lang, requirement siya, pero hindi siya very strict na kailangan meron kang dala. If meron kang dala, mas madali lang nilang ma-determine kung ano yung mga kulang na vaccines ng bata. Pero if wala kang dala, that's okay. Magko-continue pa rin naman yung medical nyo. Pero expect mo na maraming vaccine na ituturok sa anak nyo. So, I think the max is 6 or 7. Depende, syempre, kung ano yung needs ng bata for his age or her age. Ganun. And then, last question for this video. Ma'am, ask ko lang po kung nung kumuha po ba kayo ng NBI clearance abroad, saan po kaya makikita yung request letter para makakuha? In our case, yung husband ko who worked in Saudi for 8 to 10 months, 20 years ago pa po. Gusto sana namin makakuha agad before interview para nakaready na if needed. Okay, so yung NBI clearance abroad or police clearance from other countries. Pwede ako dali. So ako noon, I worked and lived in Taiwan for a couple of years. Tapos kumuha na ako ng police clearance bago pa ako umuwi ng Pilipinas. Ayun. Pero, yung sa akin nun, nawala ako yung police clearance. Mahilig kasi ako mag-declutter, maglinis ng bahay every now and then. So, I think na nasama siya sa mga natapon ko before. Kasi wala akong makita na kahit anong record ko from Taiwan nung nagpa-process na ako ng US visa ko. Ayun. So, ang ginawa ko na lang is pumunta ako sa Taiwan Embassy sa Makati. And then, doon ako nag-request nung police clearance. So, I'm not sure if meron tayong embassy ng Saudi. Siguro naman meron. Pero, ayun, try nyo kontakin yung embassy ng Saudi sa Philippines to request for the police clearance. So, that's it for this vlog, guys. So, sana nasagot ko ng maayos yung mga questions nyo and comments. If you have other questions, other concerns, comment down below and try nating sagutin sa next video.
So again, thank you so much for all your engagements, yung comments, and for watching my vlogs. I know hindi pa malaki yung YouTube channel ko, but hopefully this year maging consistent ako sa pagpo-post para makatulong din tayo sa mga iba't ibang Filipino who are wanting to work and live here sa US. But please continue to comment down below. I will try my best to answer your questions. And Happy New Year! And I'll see you guys on my next vlog. Bye!